Nalapnos ang driver ng isang closed van matapos itong biglang magliyab habang nagpapakarga ng gasolina sa Caloocan. Nakatutok si Rafi Tima. Pilit pang binubugahan ng fire extinguisher ng isang empleyado ang nasusunog na closed van na ito sa isang gasolinahan sa Caloocan. Pero lalo pang nagliyab ang apoy. Sa isa pang anggulo, kita ang biglang pagliyab ng apoy. May ilang empleyado pang gusto magsalba ng gamit mula sa gasolinahan pero pinalayo na sila ng mga nanonood sa sunog. Agad namang dumating ang mga bumbero na gumamit na ng fire retardant foam para maapula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinawag sa kanilang sunog bandang alas 11 ng umaga. Nakontrol ang apoy bago mag-alas 12 ng tanghali at tuluyan itong napula 12:50 ng hapon. Ayon sa gasoline attendant ng istasyon, nagkakarga ng gasolina ang driver ng closed van sa mga plastic drum na nasa loob ng sasakyan nang bigla siyang makaramdam ng init. Paglingon ko dun sa likod ko, may apoy na pala, umaapoy na. Yung ko tapos, sumigaw yung isa kong kasama na may sunog. Naglabasan na rin noon ang iba pang empleyado ng gasolinahan, maging mga empleyado at customer ng katabing bangko. Dito na niya nakita ang driver ng closed van na empleyado rin ng gasolinahan na tumatakbo. Ano yung tsura niya? Wala, sunog, buhok. Basta sunog na siya, walang damit, walang dito. Basta yun, sunog na, pati buhok. So, nakakasigaw ba siya? O? Hindi siya nagsasalita. Pero tumatakbo siya. Yun. Tapos kumuha pa siya ng distinguisher ba yun? Tapos hindi niya rin kinaya kasi ang laki na talaga ng apoy. Sa video ito, kita ang driver ng closed van na inilagay sa isang stretcher para dalhin sa ambulansya. Itinakbo siya sa kalapit na ospital. Nagtamo siya ng first-degree burns at nasa ligtas ng kalagayan. Matapos ang sunog, kita ang pinsala sa gasolinahan. Bukod sa closed van, tupok din ang isang pump ng gasoline station. Sunog din ang bahagi ng bubong ng gasolinahan. Ang katabing bangko, basag ang salaming harapan, kabilang na ang pintuan. Agad namang dumating ang kanilang armored personal carrier para ilabas ang mahalagang gamit, dokumento at pera mula sa bangko. Sa isang statement, sinabi ng Maybank na walang nasaktan sa kanilang mga empleyado. Pero pansamantala munang isasara ang branch habang nagsasagawa ng safety assessment at repair. Sa inisyal na pagtaya ng BFP, aabot sa 180,000 pesos ang pinsala sa infrastruktura. Patuloy daw ang kanilang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.